Edward Barber, may non-showbiz girlfriend na? Pero bago natin simulan at pag-usapan ang nasabing non-showbiz girlfriend ni Edward Barber, what's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na naghahatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Mainit nga ang pinag-uusapan ngayon sa mga social media. Edward Barber may non-showbiz girlfriend na at kasama pa daw niya itong magbakasyon sa Bali. Pero nasaan ba talaga itong si Edward Barber? Dahil kung matatandaan natin sa kakatapos lamang na I Want ASAP episode, ay sinabi nga ni Maymay Entrata na itong si Edward Barber ay nasa Austria. Heto, balikan natin ang nasabing video. Diba, Ay, eto na nga. At ngayon, kakadayo na. Ano yun? Aray ko, Edward, nandiyan ka sa Australia pero abot dito yung sakit, ha? Ay, no. Easy. At eto, diba, Ay, eto na nga. At ngayon, kakadayo na. Ano yun? Aray ko, Edward, nandiyan ka sa Australia pero abot dito yung sakit, ha? Ay, no. Easy. At eto, diba, Ay, eto na nga. At ngayon, kakadayo na. Ano yun? Aray ko, Edward, nandiyan ka sa Australia pero abot dito yung sakit, ha? Ay, no. Easy. At eto na. At sa post nga ng head admin ng Team Edward ay kinonfirm nga niya na may nakakita kay Edward Barber sa Sydney Airport. Narito ang naturang post. So may nakakita sa'yo Edward sa Sydney Airport. Enjoy your stay dyan. Have fun. So wala ka pala dito sa Philippines for Binibining Pilipinas. Since sa online show ka mag-host, assumption ko lang to, basta mag-ingat at mag-enjoy ka lang kung nasaan ka man. O, di ba? Bali parang hindi naman niya kino-confirm, balita lang niya na may nakakita kay Edward sa Sydney Airport. Hindi niya kino-confirm, hearsay lang siguro niya o baka may nabasa lang siya o may nakapagsabi sa kanya. Nakidirect naman agad siya na nasa Bali po si Edward Barber kasama ang sugar mommy niya. Sino tong si Ribero Lyoini? Sugar mommy niya si Edward Barber, may sugar mommy. Wow ha. Pwede mo naman sabihin nasa Bali po si Edward kasama ang kanya mga ka-churchmate. Pero bakit sugar mommy? Masyadong intriguing ha ang iyong pag-iisip. Ribero Lyoini. Asan ba talaga tong si Edward Barber? Nagkalat nga sa social media na etong si Edward ay confirm na nasa Bali kasama ang kanya mga ka-churchmate at mga friend na nagbabakasyon. Yan. Kaya pala, sinabi ni Edward Barber nung binuko siya ni Maymay Entrata sa I Want ASAP, I know country. Ibig sabihin, wag kang magsabi kung saang bansa ako naroroon. Diba? Di ibig sabihin, wala sa Australia talaga si Edward, kundi nasa Bali, Indonesia para magbakasyon. Diba? Habang kanyang mama, habang si Mami Cathy, Daddy Kevin, at Laura naman ay magkakasama sa Germany. Si Edward kasama ng kanyang mga friends na nagbabakasyon. Walang masama. Nasa tamang edad na si Edward Barber, diba? 22 years old na siya at pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga magulang na kasama ang kanyang mga friend. At yung kanyang mga friend ay may kasama din namang parent, diba? So, inalam ko nga kung sino itong non-showbiz girlfriend daw ni Edward Barber dahil halos dito sa comment section, dito sa aking mga video, lagi silang may mini-mention na Chili. Sino tong si Chili? Eto, komento nga. Basahin natin ang ilang mga komento dito sa aking YouTube channel. Komento ni Mila Galang.
Sabi nga ni Maymay, hindi siya marites na kagaya niyong yung ngana alagad ni Kondo Boy, ngana o mga. Ulitin nga natin, sabi nga ni Maymay, hindi siya marites na kagaya nyo, nga alagad ni Kondo Boy. Ha, pang-asar na tawa. Busy siya sa work niya at sa love life niya, hindi sa iba. Malamang alam ni Kondo Boy yan. Di ba yan na lang ang tutok niya sa showbiz, magmarites kagaya mo, left out agad, utot mo. Wow, ang ganda-ganda naman ang pangalan mo, Mila Galang. Pero tingnan mo naman ang iyong mga komento at iyong mga emoji, isa kang dakilang bully. Diba? Isa kang dakilang bully, hindi bagay sa'yo ang apelido mong Galang dahil isa kang bully. Sa tingin pa lang dito sa mga emojis nyo, isa kang malaking bully. Sabi nga ni Maymay, ibig ba sabihin kailangan lahat ng sasabihin ni Maymay Entrata ay kahit ako'y solid Maymay, hindi naman ako tanga na lahat ng sasabihin ng isang tao ay dapat ko nang paniwalaan dahil hindi ko gusto ko siya. May sarili akong pag-iisip, okay? Busy. Ito, hindi na to mamatay-matay kay Galang. Itong kay Mila Galang. Binabago lang niya yung pangalan niya, pero andun pa rin yung Galang. Hindi na nawala sa'yo itong Kondo Boy. Bakit ba hindi ka maka-move on sa Kondo Boy? Hindi ko maintindihan kung bakit itong mga to ay hindi maka-move on sa Kondo Boy. Ano ba? Paulit-ulit tayo dito sa Kondo na yung kondong yan ay isa lamang samahan at isang barkadahan lamang na nagbabanding. Bakit ba napakamalaking big issue nyo? Nandoon si Edward Barber kasama ni Marco at girlfriend nito at best friend ng girlfriend ni Marco na nagbabanding doon. Hindi kayo maka-move on dito. Si Edward, lalaki yan. Binata. At higit sa lahat, single, walang sabit. Ang pangit, ang babae, ang pumupunta sa bahay ng lalaki at doon natutulog. Diba? Lalaki to. Binata, single. Walang masama sa ginagawa niya. Pero kayo, hindi na kayo maka-move on sa Kondo at kung ano-ano nang iniisip nyo tungkol kay Edward Barber. Ano kung pinagtatanggol ko si Edward? Diba sa mga kagaya nyong bully at madudumi ang mga pag-iisip? Si Edward kung ano pinaghihinalaan nyo na komot nandudun lang sa Kondo kung saan nyo na dinala yung mga utak nyo. Yung ibang kabataan dyan, kababae pang tao, pumupunta sa bahay ng lalaki para dun matulog. Diba? Hello? Pilipino tayo, nasa Pilipinas tayo. Diba? Kahit sabihin na natin na ano na ang mga kabataan ngayon, conservative pa rin ang ating tradisyon. Diba? Ang lalaki dapat ang pumupunta sa babae at hindi ang babae dapat ang pumupunta sa lalaki para dun matulog. Diba? Okay? Sana mag-move on na kayo dyan sa Kondo Boy bago nyo hilahin si Edward pababa at hindi na kayo makaalis-alis sa Kondo Boy. Tingnan nyo rin naman, diba? Huwag rin naman sanang babalik kay Maymay yung sinasabi nyo. Eto pa, sa komento ni Jocelyn Ann Sebastian. Please don't compare Edward to Tito Boy Abunda. Si Tito Boy mataas ang pinag-aralan at profesor pa siya. Si Edward ay isang out of school youth. In high school nga di pa niya tapos. Daig pa siya na mga indigent na ang mga anak ay nag-aaral lang mabuti. Hello, Jocelyn Ann Sebastian. May punto ka rito. Please don't compare Edward to Tito Boy Abunda. Si Tito Boy mataas ang pinag-aralan at profesor pa siya. That is the point. May pinag-aralan si Tito Boy. Isa rin siyang profesor, di ba? Samantalang etong si Edward Barber ay hindi pa siya nakakapag-aral ng kung paano mag-interview, mag-host. Pero kung papanoorin at papakinggan mo ang mga tanong ni Edward Barber sa kanyang mga guests, daig pa niya ang isang profesional. See? Diba? Ang gifted na tao ay hindi mo kailangang mag-aral dahil gifted ka na.
Pag nag-aral ka, hahasain lang nun ang iyong talento. Hinahasa, lalo lang pinagbubuti. Si Edward Barber, gifted niya siya. Gifted siya. Talento niya na ang pag-host, ang pag-i-interview. Napakatalinong bata. To the point, wala pang aral yan. Okay? O, ay, sabi mo, ayaw mong i-compare si Edward, kung i-compare si Edward Barber kay Tito Boy Abunda. Tito Boy Abunda, sabi mo, ikaw na nagsabi, may pinag-aralan, isa pang profesor. Samantalang itong si Edward Barber, ay out of school youth, sabi mo, hindi pa nakakatapos ng high school. Pero tingnan mo ang husay sa pag-host, to the point, wala pa yung pinag-aralan yan. What more kung nag-aral siya, di ba? Baka mas humigit pa siya kay Tito Boy Abunda. Di ba? And then, daig pa siya ng indigent na anak ng mga nag-aaral ng mabuti. Alam mo, huwag mo masyadong problemahin yung pag-aaral ni Edward Barber. Magulang nga niya, hindi pinoproblema yung pag-aaral ni Edward Barber. Dahil ang pag-aaral niya, nasa showbiz sila. Diba? Halos karamihan na nasa showbiz, yung opportunity, ginagrab nila yan. Kasi yung opportunity dumating sa kanila, na nasa showbiz sila, na hindi man sila ngayon, ginagrab nila yan. Kasi yan, hindi mo na pwedeng balikan kahit makatapos ka ng pag-aaral mo. Pero ang pag-aaral mo, kahit matanda ka na, kung gusto mong balikan, pwede mo siyang balikan. Pero itong opportunity na binibigay sa kanila sa showbiz, kahit makagraduate ka ng pag-aaral, kahit ikaw pang pinakamayaman sa mundo, hindi mo siya pwedeng balikan, lalo na kung wala ka rin naman talent na kahit magpaulang ka ng pera. Pero itong opportunity na nandirito sila sa showbiz, huwag nila sayangin, dahil ito yung mga pagkakataon na hindi mo na hindi mo na pwede pang balikan. Pero ang pag-aaral mo, anytime pwede mo yung balikan kahit matanda ka na. Maraming artista na kung kailan nagkaedad na, nagkaasawa na, saka bumalik sa pag-aaral. Isa na dyan si Judy Ann Santos, nag-aral ng culinary, di ba? Si Sweet Jan Lapus, di ba? Ilang taon na siya, pero bumalik siya sa pag-aaral para maging director siya. Nag-aral siya ng filming, di ba? Marami, Manny Pacquiao, di ba? Champion na siya sa pagboboxing. Dahil nga pumasok siya sa politika, hindi pa huli ang lahat. Nag-aral siya para mapag-aralan niya ang batas, di ba? Kaya, huwag mo mamaliitin kung hindi ngayon nag-aaral si Edward. Bata pa yan, 22 years old pa yan. Huwag mo masyadong i-stress ang sarili mo. Jocelyn Ann Sebastian. Okay, sana nasagot ko naman ang iyong mga komento. At ito lamang ay based din lang sa aking pananaw. At rerespetuhin ko rin ang iyong pananaw kung yan ka, diba? O teka lang, masyado na tayong lumalayo sa inyong mga katanungan. O sino ba talaga itong si Chili na sinasabi nila na non-showbiz girlfriend daw ni Edward Barber? Eto, alamin nga natin kung sino ito. O eto pa lang, sinasabing non-showbiz girlfriend daw ni Edward Barber na si Chili Guerrero. Siya yung girl na sinasabi nilang girlfriend daw ni Edward Barber. Parang 16 or 17 years old pa ata yun na ka-churchmate nila. O ayan, isa na namang ka-churchmate ni Edward Barber, ang girlfriend daw ni Edward Barber. Ilang ka-churchmate na ba ni Edward Barber ang sinabi niyong girlfriend niya na sa huli ay binabasag kayo, diba? Dati si Trish, yung best friend ni Laura, na komot kasama ni Laura lagi sa kondo ni Laura, na minsan ay napunta rin naman sa kondo ni Edward dahil nandun nga yung kitchen nila at dun sila kumakain. Girlfriend na daw dati, girlfriend daw ito ni Edward Barber dahil iisa lang daw yung plato na kinakainan nila. O diba, tandaan nyo pa yung Trish na yan, na ngayon ay engaged na dito sa isa sa mga ka-churchmate at best friend ni Edward Barber. O diba? O sino pa yung isa pang ka-churchmate ni Edward Barber na sinabi niyo na rin na girlfriend ni Edward?
Oh, 'di ba? Yung mama, may anak na, 'di ba? Yung pala may asawa na iyon. Tapos meron pang isang buntis na si Edward Barber daw ang tatay. Oh, di ibig sabihin, pang-apat na girlfriend na ito ni Edward Barber naka-churchmate niya. Hoy, Diyos ko, Mariosep, ito ang mga tunay na marites. Ako, marites ako. Pero ang pagiging marites ko ay hindi toxic. Kayo, mga toxic na marites. Kasi, bakit ko nasabing toxic? Kasi lahat ng makadikit ni Edward Barber ay lagi niyong binibigyan ng mali siya. Diba? Eh baka pati poste ng Meralco, katabil damitan mo lang, lagyan mo lang ng palda, itabi mo si Edward, baka sabihin nyo, i-girlfriend na rin yun ni Edward Barber, diba? Mas pala desisyon kayo masyado. Masyado kayong, ano bang tawag dito? Obsessed na kayo kay Edward. Akala ko ba si Maymay ang gusto nyo? Bakit mas marami pa kayong alam kay Edward kaysa kay Maymay? O, diba? Mas alam nyo pang girlfriend ni Edward yun kaysa kay Edward. O, tapos meron pa, yung nanay daw nitong si Chili Guerrero ay sugar mommy ni Edward Barber. Aron, Diyos ko po, nagka-COVID na ata mga utak nyo. Diba? O siya, mga kamarites, masyado nang humaba ang ating kwentuhan. May katotohanan ba itong balitang merong non-showbiz girlfriend itong si Edward Barber? Ang masasabi ko lamang ay malaking wala. O, diba? Dahil kung meron, sasabihin yan sa atin ni Edward Barber na sa ngayon pa lang ini-enjoy ni Edward ang kanyang pagiging youthful at pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga magulang. O, diba? Nakasama ang kanyang mga friend. Diba? Si Edward, malaki ang kanyang mundo. Pinalalaki niya ang kanyang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga friends sa showbiz, friends sa church, friends sa school, diba? Kasi yung ibang kabataan, pag nagkaka-girlfriend o nagkaka-boyfriend, masyado nilang pinaliliit ang kanilang mundo na para bang doon na lang umiikot ang kanilang mundo sa kanilang mga boyfriend, sa kanilang mga girlfriend. Samantalang itong si Edward, diba? Ang laki-laki ng kanyang mundo, ang dami-dami niyang friend. O, diba? O, paano mga kamarites? Ano ang inyong mga komento? Eto na, sa sinasabing non-showbiz girlfriend ni Edward Barber. Totoo ba ito o hindi? I-comment nyo na yan. At nasaan ba talaga itong si Edward Barber? Nasa Australia ba talaga? O nasa Bali? I-comment nyo na rin dyan. At ating pag-uustapan sa aking susunod na video. O paano mga kamarites? At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. I-click ang ring button para lagi kayong updated sa mga latest video ko. O paano mga kamarites? Hanggang sa susunod na video. Paalam!